Nais mo bang makarinig ng isang kwento tungkol sa isang baboy? May isang reyna na may alagang isang baboy. Lagi niyang hinihiluran ito at nilalagyan ng pabango at tinatalian ng isang magarang laso na may kakabit na mumunting kampanilyang parang kwintas sa leeg. Isang araw ang reyna ay namasyal. Isinaman niya ang ipinagmamalaki niyang baboy. Kamaya-mayaan, nadako sila sa may putikan na pinagdudumugan ng ibang mga baboy. Ang alaga at malinis na baboy ng reyna ay nagpakawala at nagtatakbong patungo doon sa nakitang putikan at naglubalob hanggang sa mapuno ng putik mula sa ulo hanggang paa. Hinatak ng reyna ang kanyang baboy at naumiigik ng mainam at dumihang-dumihan. Ang reyna ay hiyang-hiya at galit na galit. Binantaan niya ang baboy na pag umulit pa ng gayon ay parurusahanan niya ito. Nangako naman ang baboy na hindi na uli siya magdudumi sa putikan, kaya't kinuskos na naman uli siya at nilinis ng reyna. Nilagyan pa ng reyna ng lalong maraming pabango at ginayakan uli ng lalong marikit na laso sa leeg at sinubukan niya uli ito. Hanggat hindi sila nakararating sa may putikan, ang baboy ay hindi na meruhisyo. Subalit pagkakita uli nito ng putikan, ay bumira na naman ang takbong patungo doon. Di kasi ang reyna ay nagalit ng gayon na lamang at pinarusahan na ang baboy. Araw-araw, pagkakalinis ng baboy, ito na may laging nagdudumi hanggang sa wakas ay pinasihan na ng reyna na ang baboy ay patayin. Nang maalaman ito ng baboy, siya'y namanglaw na lubha at hindi maalaman ang gagawin. Nang gabing iyon, isang diwata ang lumapit sa kanya at nagsabi, "Nais mo bang mabago ka upang huwag ka nang maghangad pang lumublob sa putikan?" "Aba, oo, anang baboy. Papaano nga?" "Kukunin ko, anang diwata, ang iyong pusong baboy at papalitan ko ng puso ng kurderong maamo." At ito nga ang kanyang ginawa. Kinabukasan, ipinakiusap ng baboy sa reyna na siya ilabas na muli sa pasyalan. Ngayon ay hindi siya natatakot sapagkat iba na ang kanyang puso. Binihisa na naman siya ng reyna at silang dalawa ay namasyal. Ang baboy ay nagtatakbo at naglundag sa tuwa sa malinis at lungti ang damo ng halamanan. Nang makakita uli siya ng putikan ay hindi siya naghangad na dumako pa roong tulad ng dati sapagkat ang puso niya ay pusong kordero na at ang kordero ay ayaw sa putikan. Ngayon, kwento lamang ang sinabi ko sa inyo sapagkat wala namang diwatang makapagpapalit ng puso ng baboy. Ngunit naalaala ko lamang kung paanong ang Diyos ay siyang nakapagbabago ng ating mga puso upang palitan ng pusong tulad ng puso ni Jesus na mahilig sa pagsunod sa Diyos at sa kabanalan. Mahirap ba sa inyo ang magpakabuti? Bayaan ninyong bigyan kayo ng Diyos ng isang bagong puso at ang pagpapakabuti ay hindi magiging mahirap. Aniyay, anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso. Lilinisin ko ito at bibigyan kita ng isang bagong puso. Alam mo, kapag binigyan ka ng Diyos ng isang bagong puso, ang kanyang espiritu ay pumapasok upang doon manirahan at ito ang magbubunsod sa iyo upang ang gawin mo'y iyong mga bagay na karapat-dapat. Mga bata, kung si Jesus ay pumasok na sa ating puso, kanyang inaalis ang ating kasalanan. Awitin ninyo ang patungkol dito.
muli. Naalis, 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 ang bigat ng sala ko'y naalis. Naalis, 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 ang bigat ng sala ko'y naalis. Bawat lumihan sa dugong nanaw, haleluya, naalis, 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 ang bigat ng sala ko'y naalis. Ang Diyos ay sinabi sa atin na siya ay naghahanda para sa atin ng masayang kalalagyan sa langit, sa lahat na tumatanggap na sariling tagapagligtas at sumusunod sa Kanya. Isaac, awitin mo nga sa amin. Jesus ang daan sa kalangitan, sa kalangitan, sa kalangitan. Si Jesus ang daan sa kalangitan, do'y may kailanman. Ngayon, ang lahat. Si Jesus ang daan sa kalangitan, sa kalangitan, sa kalangitan. Si Jesus ang daan sa kalangitan, do'y may kailanman. Walang kalungkutan sa kalangitan, sa kalangitan, sa kalangitan. Walang kalungkutan sa kalangitan, do'y may kailanman. O kay dakila ang nagawa sa atin, hindi ba? Kay buti ni Jesus. Ako ay sinubos. Dugdang nining, ako ay malagot. Di dapat nakabayad sa utang na loob. Kay buti ni Jesus. Ako ay sinubos. Dugdang nining, ako ay malagot. Di dapat nakabayad sa utang na loob. Ngayon, awitin naman ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Ang pagsinta ng Diyos ay tayo na lamang. Bugtong niyang anak, pusang ibinigay, upang ang sumagpaglatay at sinuman, magdamong kaligtasan. Mga batang lalaki at babae, ang puso ba ninyo ay punong-puno ng kagalakan? Sapagkat si Jesus ay pinatatawad ang inyong kasalanan? Sabihin ninyo kay Jesus na siya ay pumasok sa inyong puso. Paniwalaan ninyo na siya ay papasok at siya ay papasok nga. Aking puso, ay kunin mong buong magharian, gabi't araw. Jesus ang aba kong puso. Tanggapin niyo si Jesucristo na inyong tagapagligtas at siya ay papasok sa inyong puso. Magsisi kayo ng inyong mga pagkakasala at anyayahan ninyo siya. Sabihin niyo kay Jesus ang ganito mula sa inyong puso. Sa unang Juan 1:9, ganito ang sinasabi ng Diyos sa atin,
Kung pinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng mga kalikuan. Si Jesus ay hindi nagkukulang kailanman sa kaniyang mga pangako. O hindi ba kayo natutuwa? Hindi ba maapaw sa kagalakan ng inyong mga puso nang malaman niyo na kayo ay patungo sa langit dahilan sa kayo ay ligtas na sa kahatulan na darating? Kung kayo ay nagtitiwala na kayo ay niligtas ni Jesus at pumasok siya sa inyong puso upang manirahan doon, ay pagpasalamatan ninyo siya.
May isang pusakal na salarin at bilanggo na ang pangalan ay Barabas. Hindi na malaon at siya ipapako na sa krus kasama ng 2 pang kasamahan niya. Mayroon din namang isang lalaking nagngangalang Jesus. Siya ay hindi katulad ni Barabas. Si Jesus ay isang mabuting tao, banal at walang dungis. Si Jesus ay anak ng Diyos. Inibig ng Diyos ang lahat ng tao at isinugo niya ang kanyang anak na ito upang iligtas tayo mula sa ating mga pagkakasala. Si Jesus ay napasa sanlibutan, siya ang lumikha ng sanlibutan at hindi siya kinilala nito. Siya ay inalipusta ng mga tao sa sanlibutan at ano pa sa palagay ninyo ang kanilang ginawa? Dinakip siya ng mararahas, pinag-usik siya at ipinaghandang ipapako sa krus. Taon-taon ay kinaugalian na magpakawala ng isang bilanggo. Tinanong ni Pilato ang gobernador sa bayan kung sino kaya kay Jesus o kay Barabas ang palalayain. Ang bayan ay nagsigawan, "Pakawalan si Barabas!" Sinabi ni Pilato, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Nagsigawan sila, "Ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus!" Nasa bilangguan pa si Barabas at malapit na ang araw ng pagpaparusa sa kanya sa krus. Sa wakas ay dumating din ang sandali at narinig niya ang mga yabag ng bantay bilangguan sa may dakong labas. Narinig niyang binubuksan nito ang pintuan ng kanyang silid na piitan. Natitiyak niyang dumating na nga ang sandali ng katampatang parusa sa kanya. "Barabas," tawag ng bantay bilangguan. Kumaba ang dibdib ni Barabas ng gayon na lamang at siya'y napadaing. "Barabas, ikaw ay malaya na. Si Jesucristong taga Nazaret na ang siyang mapapako sa krus sa halip na ikaw." "Malaya na ako! Malaya na ako! Malaya na ako!" sigaw ni Barabas. Kinuha ni Jesus ang aking lugar at ngayon malaya na ako. Mga kaibigan, tayo'y katutubong mga bilanggo at alipin ng pagkakasala. Datapwat si Jesucristo ay naparito sa lupa upang tayo'y kanyang palayain. Maaawit mo kaya ngayon na ikaw ay malaya na sapagkat tinubos ka ni Jesus sa iyong mga pagkakasala? "Nangawala na ang sala ko, ngayoy malaya't masayang totoo. Nabaon na sa dagat, kasalanan kong lahat. Di na mapapahamak, puri sa nagligtas." Sapagkat tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan na naging sumpa para sa atin, na siyang nagpasan sa kanyang katawan sa krus upang tayo ng mga patay sa kasalanan ay mga buhay sa katwiran at sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo'y nagsigaling. Pinatototohanan sa atin ang salita ng Diyos na si Jesus ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalansang, siya ay nabugbog dahil sa ating mga kalikuan. Ang kaparusahan ng ating kapayapaan ay napasa kanya. Kaibigan ko, manikluhod ka at sabihin mo ngayon kay Jesus, "Ikaw ang aking tagapagligtas at aking Panginoon. Salamat sa pagpapalaya mo sa akin mula sa aking mga pagkakasala at mula sa kamatayan. Hindi ko kailanman ipagmamakahiya sa kanino mang iba ang walang hanggan mong pag-ibig." Mayroon akong isang tagapagligtas, kahit nasa kaibigan ay salat. Siya ang sa akin laging nag-ingat, o siya naway iyo ring tinanggap. Idinadalangin kita, 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 kita
kitang taimtim. Ang handaan sa kasalan. Sa banal na kasulatan, may isinasaad sa atin si Jesus tungkol sa isang hari na naghanda para sa kasal ng kanyang anak. Nang mga panahong iyon, ang ganyang uri ng handaan ay totoong maringal. Nagkaloob ang hari ng mga damit pangkasalan na may palamuting mga mahalagang bato at ginto. Bago makapasok ang sino mang nais dumalo sa kasalang iyon, ay dapat munang magsuot ng ganoong mga kasuutan. Ang lahat ng tao sa lupain ay inanyayahan. Bawat tao, mula sa kabababaan hanggang sa kataas-taasan, ay may pagkakataon na makita para sa kanyang sarili ang hari at makibahagi sa malaking handaan. Halina kayo, ang hapunan ay nakahanda na. Lahat na may nais ay maaaring dumulog. Nagsidating ang mga panauhin at gayon din ang sandali ng pagpasok. Ang malaking pintuan ay nangabuksan at nagsipasok ang mga panauhin. Ngunit, may isang tao na kung paano't nakapasok na walang kasuutang pangkasalan. Marahil, ipinalagay niya na ang kanyang sariling kasuutan ay sapat na. Sa loob ng bulwagan ang lahat ay maliningning. Ang mga kasuutan ay pawang nagkikislapan sa kinang ng luwalhati. Bawat isa'y masaya, maliban doon sa isang taong walang kasuutang pangkasalan. Hiyang-hiya siya. Ang kanyang taglay na kasuutan na akala niya'y maganda ng isuot sa harap ng maharlika ay tila maruruming basahan. Habang minamasdan niya yung kahabag-habag niyang kalagayan, marahil ganito ang sumagi sa kanyang isip. Sana'y hindi naging matigas ang aking kalooban at hambog. O kung ang naisuot ko sana'y yung ibinibigay ng hari para sa ganitong pagkakataon, sa halip nitong nakakikilabot na basahan. Subalit ngayon, paano kaya ito? Wag sana akong makikita ng hari. Damdam ko ba'y parang sa ganang akin nakatinging lahat ang bawat tao? Damdam ko ba'y hubad ako? Ang hari ay pumasok ng buong dingat at luwalhati. Tiningnan niya, pagdaka ang taong walang kasuhutang pangkasalan at sinabi, "Kaibigan, paano ka nakapasok dito nang wala kang kasuhutang pangkasalan?" Hindi nakaimik ang tao. Wala siyang anumang maidahilan kung saan niyang tinanggihan ang kasuhutang kailangan. Batid niya ang kautusan ng hari at hindi niya tinalima. Akala niya'y mabuti na siya noon. Subalit ngayon ay wala siyang pantakip sa kanyang kasalanan. Ipinagutos ng hari na siya'y gapusin sa kamay, sa paa at itapon sa kadiliman sa labas. Nakinaroro na ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Anang salita ng Diyos, ang liko ay ihahagi sa impyerno. Isa sa mga araw na darating, si Kristo'y babalik sa lupa. Tayo man ay mamakakaharap ng dakilang hari. Ang ating sariling kabutihan ay para lamang maruming basahan sa kanyang paningin. Kaibigan, naligtas ka na ba mula sa iyong pagkakasala? Sa sarili mong katwiran, hindi ka makatatayo sa harap ng banal na Diyos. Si Jesucristo ay magiging kasuutan ng katwiran para sa iyo. Tanggapin mo siya ngayon. Ang dugo ni Jesucristong anak ng Diyos ay lumilinis sa lahat nating karumihan. Ang pagsinta ng Diyos ay gayon na lamang. Bugtong iyang anak, pusang ibinigay, upang ang sumagpaglatay at sinuman, magdamong kaligtasan. Isang araw nagsalita ang Diyos kay Jonas, "Pumunta ka sa malaking lungsod ng Ninive. Sabihin mo sa kanilang nakikita ko ang kanilang kasamaan.
Alam ninyo, ayaw ni Jonas na maging misyonero sa mga taga Ninive, kaya't tumakas siya. Sumakay siya sa isang malaking daong o bapor at naglayag. Akala niya di na siya maano, kaya't tulog siya. Tulog na tulog siya. Sa inyo bang palagay ay makatatakas si Jonas buhat sa Diyos? Makinig kayo. Isang napakalakas na hangin ang dumating at isang napakalakas na bagyo. Ang mga nasa daong ay natakot. Nanalangin sila sa kanilang mga ribulto. Tumawag sila sa kanilang mga Diyos. Siyempre, walang magawa ang mga ribulto. Hindi naman sila ang Diyos. Lumakas ang unos. Sino kaya ang may kasalanan? Naisip ng mga nasa daong. Nasaan yung isang kasama natin? Hinanap nila si Jonas. Aba, at ayun, natutulog. Nilapitan nila siya. Hoy, antukin, gumising ka. Hindi mo ba nalalamang mapapahamak na tayo? Tumawag ka sa iyong Diyos. At siya'y tinanong nila, sino ka? Taga saan ka? At sinabi ni Jonas ang lahat-lahat. Sinabi niyang siya'y tumakas sa tunay na Diyos na kanyang sinasamba. Kasalanan kong lahat. Ihagis ninyo ako sa dagat upang huminto ang bagyo. Ayaw sana nilang gawin niyon. Ngunit lalong lumalakas ang unos. Lumakas ng lumakas. Napakalakas ng hangin. Napakalalaki ng mga alon. Kaya't nang magtagal ay inihagis na rin nila si Jonas sa dagat. Binuhat niya siya at 1, 2, 3, inihagis nila siya. Totoo, huminto nga ang unos. Ngunit hulaan pa ninyo kung ano ang nangyari. Dumating ang isang napakalaking isda nang ihagis si Jonas. Ibinukan niya ang kanyang bibig at nilunok si Jonas. Buong buo. At napakadilim sa tiyan ng isda. At marahil ay mabaho pa ano. Si Jonas ay nanalangin sa Diyos. Ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Diyos. Gagawin ko ang aking pangako. Susunod na ako sa iyo. Alam kong ikaw lamang ang makapagliligtas. Nakita ng Diyos ang pagsisisi ni Jonas. Nagsabi siya sa isda na magpunta ito sa pampang at dooy iluwas si Jonas. Tiyak namang susunod na si Jonas ngayon. Ginawa niya ang ibig ng Diyos. Nagpunta siya agad-agad sa Ninive. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa Diyos at sa darating na parusa sa kanila. Sinabi niyang huhukuman sila ng Diyos. Alam ba ninyo kung ano ang nangyari? Daan-daang mga tao ang nanalangin. Nagsisi sila at nangaligtas. Matatanda at bata. Malalaki at maliliit. Naligtas sila sapagkat may isang tumalima sa Diyos. Kung ikaw ay anak ng Diyos, siya ay nagsasalita pa sa iyo katulad ng ginawa niya kay Jonas. Sinasabi niya, magsihayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang ebanghelyo ay nangangahulugan ng mabuting balita. Ito'y ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo na siya ay makapagliligtas sa atin buhat sa parusa ng ating mga kasalanan.
kagalakan ng mga awiting iyon ay sa inyo, mga bata at mga magulang, kung papapasukin nyo rin sa inyong mga puso ang Panginoong Hesus. Malinaw ang paraan, manampalataya lamang, at kayo ay maliligtas at magtatamo ng tunay na kapayapaan at kagalakan. Sina Hana at Elkana ay mag-asawang nakakakilala sa Diyos. Si Elkana ay mabait at si Hana ay masipag at mabuting asawa. Subalit lagi siyang malungkutin sapagkat wala silang anak. Kaya minsan, nang sila'y pumunta sa templo, mataimtim na nanalangin si Hana sa Panginoon na siya'y pagkalooban ng anak at ipinangako niyang paglaki nito ay ihahandog sa Panginoon. Tinugon ng Diyos ang kahilingan ni Hana at sa kapanahunan ay sumilang sa kanilang tahanan ang isang malusog na sanggol na lalaki na pinangalan ng Samuel, pagkat ang ibig sabihin, hiningi sa Diyos. Madaling lumaki si Samuel at nang siya nga ay nasa sapat ng gulang, ay dinala siya sa templo upang doon manirahang kasama ng saserdoting si Eli. Isang gabi, nang namamahinga na sila pagkatapos ng maghapong paggawa sa templo, nagising si Samuel sa narinig niyang pagtawag sa kaniyang pangalan. Samuel, Samuel. Maliksing nagbangon ang bata at nagtungo sa silid ni Eli. Subalit sinabi ng matanda, hindi kita tinatawag. Sa gayon ay nahiga si Samuel, ngunit hindi naglaon at narinig na naman niya ang tawag. Samuel, Samuel. Muli siyang nagtungo kay Eli, subalit sinabi nitong hindi siya tumatawag. Ang pagtawag ay narinig uli ni Samuel at nang puntahan niya si Eli, naisip ng matanda na ang Panginoon ang tumatawag sa bata. Kaya ang wika niya, yumaon ka at mahiga. Kung tawagin kang muli ay magbangon ka at sabihin mo, magsalita ka, Panginoon, sapagkat dinirinig ng iyong lingkod. At muli ngang nahiga si Samuel at hindi nagtagal, narinig niya uli ang tawag na yaon, Samuel, Samuel. Sinunod niya ang bili ni Eli sa pagkakataong ito. Agad siyang bumalikwas at sumagot, magsalita ka, Panginoon, sapagkat dinirinig ng iyong lingkod. Mga bata at mga magulang, maaaring hindi ninyo marinig na tuwiran ang tinig ng Diyos ngayon. Subalit ang totoo'y tumatawag siya sa inyo. Ibig niyang malaman niyo kung paanong magkakaroon ng buhay na walang hanggan, ng kaligtasan at ng paraan upang makatungo sa langit. Si Jesus ang daan, ang buhay at ang ilaw. Siya'y kailangan ng bawat isa na tanggapin sa kanilang puso upang linisin sa lahat ng kasalanan at bigyan tayo ng karapatang maging mga anak ng Diyos. At alam nyo, ngayon pa, makatitiyak tayo na tayo'y ligtas. At anumang mangyari sa atin, kailanman tayo abuti ng kamatayan, hindi na tayo sasailalim ng paghatol, kundi tutungo doon sa kalwalhatian, sa piling ng Diyos. Di kailangan ako'y tumanda bago maging tapat. Maraming mabuting magagawa ako bawat oras. Makadadalangin sa Diyos at ako'y makakalugod.
Kay Jesus ay matatagpuan ang kapayapaan, kagalakan at tunay na pagmamalasakit na kahit ang maliliit na mga bata ay nakadarama nito. Ngayon ang ukol na panahon, ngayon ang araw ng kaligtasan, inaanyayahan namin kayo, bata at matanda, na gumawa ng mataimtim na pagdalangin ng pagtanggap sa pagliligtas ng Panginoong Hesus, samantalang inaawit namin ang awit ng pagtatalaga at pagtanggap sa Diyos. At kapag si Jesus ay nanahan sa puso ng nanay, ng tatay, ng kuya, ng ate, at bawat isa sa sambahayan, sa gayon ay maging tunay na masaya, maligaya at mapayapa ang tahanang iyan. Bigyan ninyo si Jesus ng dako sa inyong mga puso at tahanan, upang kayo man ay magkaroon ng ganitong kagalakan. Kung si Jesus ang kasama, laging masaya. Ang sambahayan ay laging masaya. Kung si Jesus ang kasama, tahanan natin masaya. Kung nais mo'y tuwa, buong tuwa, dalhin sa puso si Jesus. Kung nais mo'y tuwa, buong tuwa, dalhin sa puso si Jesus. Sala'y lilisin, di mawawala, at buhay ko'y maayos. Kung nais mo'y tuwa, buong tuwa, dalhin sa puso si Jesus. Nang ang mga Israelita ay nagsisipaglakbay sa pangunguna ni Moises, ang lalaking ginamit ng Panginoong Diyos upang sila ay mapalaya sa pang-aalipin ng mga Ehipsyo, sila ay nakarating sa isang dakong ilang. Nagpasimula silang magbulong-bulungan labang kay Moises at sa Diyos. Ninasa nilang manatili na lamang sa Ehipto kahit na sila hirap at hindi malaya. Sinisi nila si Moises at ang Diyos na sa kanila ay nagmamalasakit at tunay na pumapatnubay upang marating nila ang lupang pangako. Kaya ang nangyari ay biglang naglitawan ang maraming ahas na makamandag. Pinagkakagat ang mga tao, babae at lalaki, bata at matanda. At gano'n na lamang ang panangisan, pagmamakaawa at panaghoy nila kay Moises na gumawa ito ng paraan upang maalis ang salot na yaon. Si Moises ay nakipag-usap sa Diyos na ng mga panahong yaon ay tuwirang nagsasalita sa mga tao. Siya ay sinabihang gumawa ng isang ahas na tanso at isabit ito sa isang kahoy. At ang sino mang makagat ng makamandag na ahas na titingala at titingin sa ahas na tansong yaon ay hindi na mamamatay kundi gagaling. Ganoon nga ang nangyari. Bawat isang tumingin sa ahas na tanso ay gumaling. Subalit ang hindi nakinig sa panawagan ng Diyos sa pamagitan ni Moises ay nangamatay. Alam ninyo, ngayon man ay namumuksa pa rin ang mga ahas. Ito'y hindi natin nakikita bilang mga anyong ahas, kundi yaong mga makasalanang isipin, saloobin at gawain. Ang wika ng Diyos, ang kaluluwang nagkakasala, yaoy mamamatay. Ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Subalit ang Panginoong Hesus ay nagkusang siya'y mapako sa krus ng Kalbaryo upang ang titingin sa Kanya na may pagsampalataya at magsisisi,
magtatanggap sa Kanya bilang sariling tagapagligtas ay hindi na mamamatay kundi magtamong kapatawaran sa kanilang kasalanan at magkamit ng buhay na walang hanggan. Ang mamatay sa buhay na ito na hindi tinanggap si Kristo ay pagpasok sa walang katapusang pagdurusa doon sa impyerno. Subalit ang mga tumatanggap kay Jesus ngayon pa ay nagkakaroon ng karapatan na makapunta sa langit sa piling ng Panginoon. Ang langit ay dakong napakasaya. Dooy wala ng kahirapan, wala ng kalungkutan, at ang pinakamaligaya sa lahat, makikita natin ang mukhaan ang Panginoon. Ibig ba ninyong makatiyak na kayo ay makatutungo sa langit? Kung gayon, makiisa kayo sa panalangin ito na buong taimtim ninyong sambitin bilang inyong pasya ng pagtanggap sa Panginoon. Kahit kayo bata, kahit kayo matanda, marahil ay ina, ama, o sino man sa sambahayan ninyo, inaanyayahang gumawa ng pasiyang ito ng pagtanggap sa kaligtasang kaloob ng Diyos. Tayo'y manalangin. Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo na kinikilala ko ang aking pagkamakasalanan. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo. Tinatanggap kita sa aking puso't buhay na aking sariling tagapagligtas. Ikaw maghari ngayon at pumatnubay sa akin. Bigyan mo ko ng kalakasan na mamuhay para sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, siya nawa. Sinabi sa aklat ng Diyos sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maliit o malaki, matanda o bata, ang paanyayang ito ay sa inyo. Ang Diyos ay pag-ibig at mapagtangkilik, sana aligaw na nagbabalik. Ikaw ay malusig, kanyang nilinisin, at ang iyong buhay babaguhin. Tanggapin si Jesus sa puso mo at kaligayahang matatamo. Huwag maligalig, lagi kang manalig, pagkat Diyos sa langit ay pag-ibig. Oo, mga bata at mga magulang, ang maibigin at mapagmahal na Diyos ay nagnanais ng bawat isa ay magpasyang tumanggap sa kaligtasang walang bayad na inaalok ni Kristo. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Naganap na at natapos ni Jesus ang pagbabayad na ito doon sa krus ng Kalbaryo. Ang banal at mahal niyang dugo ang ibinayad sa kasalanan ng sanlibutan. Subalit upang maging mabisa sa ating buhay ang pagpapakasakit ng Panginoon, kailangan ating sampalatayanan at tanggapin siya, at ang panahong mainam upang magpasya para kay Jesus ay ngayon. Ang pagsinta ng Diyos ay gayon na lamang, bugtong niyang anak, kusang ibinigay, upang ang sumampalataya sinuman, magdamag
Matagal ng panahon ng mga tao sa sanglibutan ay napakasasama. Ang sabi tuloy ng Diyos, lilipunin ko sila sapagkat sila'y totoong masama. Iisa lamang sumusunod sa Diyos, ang kanyang ngalan ay Noe. Ang wika ng Diyos kay Noe, mangaral ka sa mga tao. Sabihin mong magpapadala ko ng isang kakilakilabot na paghatol sa kanila. Isang malaking baha ang ipapadala ko dahil sa kanilang kasamaan. Sabihin mong magsisi na sila at tumalikod sa kanilang masasamang gawi. Saka sinabi ng Diyos kay Noe, gumawa ka ng isang malaking vapor. Pagdating ng baha, ikaw at ang iyong sambahayan ay pumasok doon at maliligtas kayo. Pinasimulang gawin ni Noe ang vapor. Habang ginagawa niya ito ay walang humpay niyang sinasabi sa mga tao ang tungkol sa malaking baha. Pinagtawalan lamang nila si Noe. Nagpatuloy sila sa kanilang masasamang gawa. Hindi sila nagsisi at lumapit ang takdang panahon. Sinabi ng Diyos kay Noe, tipunin mo ang iyong sambahayan at tig-isang paris ng bawat uri ng hayop at isama mo sila sa vapor. Ang ingay-ingay nila. Ipininid ng Diyos ang pinto. Pagkatapos nito ay umulan ng umulan. Tumuktok sa pintuan ng vapor ang mga tao. Tumawag sila, Noe! Noe! Buksan mo ang pinto! Buksan mo ang pinto! Noe! 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 Buksan mo ang pinto! Buksan mo ang pinto! Noe! Noe! Ngunit sumagot si Noe, huli na ang lahat. Ipinid na ng Diyos ang pinto. Lumubog ang buong mundo sa baha. Nalunod ang lahat ng masasamang tao. Dadapwat si Noe at ang kanyang sambahayan ay naligtas sa loob ng vapor. Hindi sila namatay. Ngayon man ay marami rin sa mga tao sa sanglibutan na totoong masama. Nagnanakaw sila at nagsisinungaling. Nagsusugal sila at nandaraya. Ginawa nila ang mga ito at marami pang ibang masasamang bagay. Inihiwalay sila sa Diyos ng kanilang mga kasalanan. Gayunman ay tinatawag pa din sila ng Diyos upang sila'y magsisi. Nais niyang sila'y lumapit sa Kanya upang maligtas. Subalit marami ang ayaw makinig. Banal ang Diyos. Kinapopotan niya ang masasamang gawa. Parusahan niya ang ating mga kasalanan. May isa pang hatol na darating. Ito ay magiging mas mabigat kaysa baha noong panahon ni Noe. Pagkatapos ng kamatayan, ang lahat ng makasalanan ay bubulid sa impyerno. Ngunit iniibig tayo ng Diyos. Naglaan siya ng lunas. Siya mismo ay naparito sa sanglibutan. Nagkatawang tao siya. Ang pangalan niya ay Jesucristo. Sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay dahil sa atin, kinuha niyang parusang ukol sa atin. Binuksan niyang daan para tayo'y makapanumbalik sa Diyos. Sa pamamagitan niya ay maaari tayong magtamo ng kaligtasan. Ang sambahayan ni Noe ay nagdaan sa pinto ng vapor at sila'y naligtas. Gayon din naman si Jesus ang daan ng kaligtasan para sa atin. Magsisi kayo ng inyong mga kasalanan, ipahayag ninyo itong isa-isa sa Kanya. Talikuran na ninyo ang inyong masasamang gawi. Saka sundan mo siyang lagi. Kung makakagayoy, maliligtas ka sa paghatol pagkatapos ng kamatayan. Maligayayaring Lord, iniligtas ni Jesus, purihin ang mananako, nilinis akong lubos. Bakit laging at mahal ko si Jesus, pagkat siya'y aking langit, harit manunubos.
iyong alaala. Ni Jesus ay sapat na sa minsang paglingap niya. Diwa ko'y sumisigla. Bakit laging umawit at mahal ko si Jesus? Pagkat siya'y aking langit, harit manunubos. Siya'y namamahibabaw sa lahat sa karigtan, ang biyaya at kahabagan niya'y aking kakbay. Bakit laging umawit at mahal ko si Jesus? Pagkat siya'y aking langit, harit manunubos. Hoy, saan ka pupunta't may dala kang mga kahoy? Magtatayo ako ng bahay. Saan mo iyan itatayo? Dito sa buhanginan, sa tabi ng ilog. Teka, may kukwento ako sa iyo. Ito'y mula sa aklat ng Diyos. Isinaysay ito ni Jesus. Pakinggan mo, may isang pantas na tao at isang mangmang na tao. Ibig ng pantas na magtayo ng bahay. Ang sabi niya, kailangang maging matibay ang bahay ko. Dapat itong tumagal. Ititili ko ito sa isang mataas at matatag na lupa. Nang matapos niya ito ay sinabi niya, napakainam. Nang magkagayoy, bumuhos ang ulan, humangin ng humangin, lumakas ang baha. Ngunit matibay ang bahay, hindi ito bumagsak. Ang kanyang bahay ay nakatirik sa ibabaw ng matatag na lupa. Ano naman ang tungkol sa taong mangmang? Siya man ay nagtayo rin ng isang bahay, ngunit itinirik niya iyon sa buhanginan. Nang matapos na iyon, ay sinabi niya, ito ay isang mabuting bahay. Nang magkagayi dumating ang baha, unti-unting nilamon ng tubig ang buhangin sa ilalim ng bahay, hanggang sa ito'y tuluyang bumagsak. Sumigaw siya, Naku! Naku! Ang bahay ko! Wala na! Tinangay na ng ilog! Bumagsak nga ang kanyang bahay dahil sa ito'y nakatirik sa buhanginan. Talaga nga palang mangmangang taong iyon. Sinabi ni Jesus, ang mga sumasampalataya sa aking mga salita at gumagawa noon ay tulad sa pantas na tao na nagtayo ng kanyang bahay sa bato. Ang sino mang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa akin ay hindi paparoon sa dako ng apoy at pagdurusa pagkamatay niya, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Si Jesucristo ay isang matibay na bato, katulad ng matatag na lupa. Iniibig ka niya, binayaran ang iyong utang sa kasalanan, tumawag ka sa kanyang pangalan, ililigtas ka niya, hahanguin ka niya sa putik at buhangin ng pagkakasala. Kung magkagayoy,
Mamamahinga ka kay Jesus na matibay at matatag, na tulad ng isang matibay na bato. Iwan mo na ang iyong mga dating gawi. Hindi mabuti ang mga iyon, tulad lamang ng buhanginan. Ang mga iyon, kung susundin mo ang mga iyon, ay tutungo ka sa impyerno pagkamatay mo. Dinggin mo ang salita ni Jesus. Ang wika niya, lumapit ka sa akin, at buong kagalakan kitang tatanggapin. Pag nakalipas, dilim